Hello and welcome to another series of message at patuloy nating pag-aralan ang mensahe ng Panginoon sa libro ng Book of Matthew. At ngayon po ay nasa Matthew chapter 6 verse 24 hanggang 34. Patuloy nating pagbulay-bulayan ang napakasarap at napakatamis na sa salita ng Diyos. Sa mga nakaraang araw, ating pong pinag-aaralan at bulay-bulayan ang kanyang mensahe sa atin ngayong taon. Nawa habang ang taon ay lumilipas, nawa ang ating pananampalataya ay mas lalong lumalim at ang ating pag-ibig at ang apoy ng ating pagsisilbi sa Panginoon ay umaalam. Pinagpapala ko po kayo sa lahat na nakikinig sa mga oras na ito na kayo po ay nagabayan ng Panginoon at tulungan kahit sa mga panahon na tayo ay nanghihina. Ngayong mga oras na ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe patungkol sa pag-aalala. Maaring ngayong taon po ay marami tayong pinag-aalala at pinag-iisipan at anuman ang iyong alalahanin sa mga oras na ito sa pamagitan ng salita ng Diyos, kayo po ay ma-encourage. Ang title po ng mensahe natin is Do Not Worry About Your Future. Ikaw ba ay nag-iisip para sa iyong mga anak, sa kanilang kinabukasan? Ikaw ba ay may pag-aalala sa anuman yung pang-araw-araw at ano ang mga darating? Ang mensahe po ngayon ay isang pagpapaalala sa inyo na huwag kayong mabilisa patungkol sa iyong hinaharap. Basahin po ninyo at buksan ninyo ang iyong Biblia sa Matthew 6 verse 24 to 34. At doon, binibigyan tayo ng Diyos ng kasiguraduhan o katiyakan na ang mga bagay na ating pinag-aalala sa mga oras na ito ay hindi dapat nating alalahanin sapagkat higit tayong mahalaga sa Panginoon. At sagot tayo ng Diyos. May dalawang klase ng kaharian na tayo ay nabibilang at kung saan tayo nabubuhay. Ang kaharian ng langit na siyang pinangako ni Jesus at ang kaharian na kung saan tayo sa physical ay nabubuhay pa. Ito ang buhay na nagugutom, ito ang buhay na nakakaranas ng mga pigati, pasakit, ngunit ang tiyak na pangako ng Diyos na tayo ay nabilong o kasama niya sa kanyang kaharian. Madalas po mga kapatid, tayo ay napanghihinaan at nawawalan ng lakas sapagkat lagi nating iniisip at nagpo-focus tayo sa ating sarili, sa ating kahinaan, sa ating kakulangan o kapakyasan. Sa mga bagay na nakikita ng ating mata katulad ng physical, wala akong pera, wala akong ganito, ano na ba ang aking narating? Bakit sa ganito meron ako wala? Ito lamang ay kagustuhan ng ating laman. Kaya lagi tayong nahuhulog sa patibong ng ating kaaway. Ayon sa salita ng Diyos, verse 24, na hindi tayo maaring maglingkod ng pareho sa Diyos at sa mundo. Dapat ang isa ay kapuputan natin at ang isa ay dapat nating ibigin. Iniibig mo ba si Jesus sa iyong buhay?
Ikaw ba ay may tunay na pananampalataya at pananalig sa ating Diyos na lumikha at may kakayanan na magbigay ng tulong sa mga oras na ating kailangan? Point number 1 ng ating mensahe, bakit nga ba tayo nag-aalala? Ito ay kinakasanayan na natin. Ano ang aking gagawin? Ano ang ating plano? May plano ka na ba? Ano na lang ang mangyayari sa ating pamilya? Ano ang mangyayari sa akin, sa aking mga anak kung wala na ako? Ito ang mga bagay-bagay na pinag-aalala natin. Ano ang kasagutan? Tayo ay nag-aalala sapagkat hindi tayo naniniwala. Sa Ingles, we called it unbelief. Sabi ng Panginoon sa verse 33, kay liit ng iyong pananampalataya, hindi ka nananalig sa Diyos na siya ay makapangyarihan. Hindi ka naniniwala na meron siyang kakayanan na ibigay o ipagkaloob o i-provide ang iyong pangangailangan at kaya niyang solusyonan ang iyong problema. Nawa sa iyong pakikinig ng mensaheng ito, nawa makatanggap ka ng kalakasan na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay malakas pa sa mga bagay na inaasahan natin. Tayo ay nag-aalala number 2 sapagkat ayaw natin magpasakop sa ating Panginoon. Ginugusto ng ating katawan, ng ating kapuso, ng ating kaisipan na ikontrol ang ating buhay. Ninanais natin na magplano ng ating sarili sa ating pamamaraan at sa ating kagustuhan sa iyong buhay. Isipin mo, ano ba ang iyong plano sa iyong sarili na nagtagumpay na wala ang Diyos? At nung ikaw ay nanalig sa Panginoon, nakita mo na ang Diyos nga sa kanyang biyaya ay tinupad niya ang lahat ng kanyang pangako sa kanyang mga anak. He is faithful God to all of us. Tayo ay nag-aalala sapagkat meron tayong makamundong kaisipan o naisin. Ang nasa iyong loob ng iyong puso ay makamundo. Mga pisikal, material. Again, hindi natin pwedeng pagsilbihan ang Diyos ng sanlibutan ito. Nawa tayo ay makalaya sa pangaalipin ng sanlibutan at umasa sa tunay at mabuti na Panginoon. At yun ay si Jesu Kristo. Point number 2, huwag mag-alala. Tayo ay nag-aalala sapagkat wala tayong pananampalataya. Ayon sa Hebrews 11 verse 1 na ang pananampalataya ay katikiyakan o kasiguraduhan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang ama, sa kanyang lakas, proteksyon, ito ay tinatawag na pananampalataya. Ikaw ba ay may tunay na pananampalataya sa Diyos? Ang mga tao sa Hebrews 11 tulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, at ang mga dakila ng mga tao sa Biblia, nakita natin na hindi naging madali ang kanilang buhay. Ngunit sila ay may katiyakan. Nawa po,
meron po tayong katiyakan at inaasahan sapagkat naniniwala tayo na gagawin ng Diyos ang kanyang pinangako. Tandaan mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Verse 26 hanggang 28. Ikaw ay higit na mas mahalaga kaysa ibon, kaysa mga halaman, at sa mga bagay dito sa mundo. Ikaw ay precious child of God. Ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid. At ang kanyang mata, paningin, ay nakation sa iyo 24 hours. Huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay may pakialam sa iyo. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin sa buhay. Ano ba ang iyong inaalala? Sakit, pera, pamilya, pag-aaral, o ang sariling kahinaan? Ano ang pangako ng Diyos? Ipagkatiwala. Ibig sabihin, ibigay mo ang iyong problema sa Diyos sapagkat siya ay may malasakit. Ibig sabihin, siya ay may pakialam sa iyo. Sa mga oras na ito, ano man ang iyong kabigatan, ino-offer ng Diyos ang kapahingahan at kapayapaan sa iyo. Number 3, dahil ito ay walang mabubuting bunga. Sinabi ng Panginoon sa verse 27 na sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay o magdadagdag ng oras kung sila ay mag-iisip, hindi makatulog sa pagsusolve ng problema. Hayaan daw natin na ang problema ang mamroblema sa kanyang problema. Matulog po tayo, manalangin, ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Number 3, tandaan mo ang katotohanan. Ang mga bagay na nakikita ng ating mata ay hindi ang tunay na realidad o katotohanan. Ang katotohanan ay si Kristo. Siya ang katotohanan. John 14 verse 6. The Lord said, I am the way, the truth, and the life. Siya ang tunay na buhay. Siya ang tunay na paraan at dahilan ng lahat. Sa kanyang kamatayan doon sa cross, tinapos niya ang lahat ng iyong mga alalahanin. Si Jesus ang Kristo. Araw-araw, alalahanin at sambitin natin, si Jesus ang aking Kristo. Si Jesus ang iyong Kristo. At si Jesus ay ang ating Kristo, ang ating tagapagligtas. Ano ang katotohanan? Na dapat magtiwala tayo sa Kanya. John 14 verse 1, huwag kayong mabagabag o sa iyong mga kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Ano ba ang pwede nating magawa? Wala tayong magagawa. Ngunit ang Diyos ay may magagawa. Kaya niyang hatiin ang dagat, kaya niyang lumakad sa tubig, kaya niya mag-provide ng iyong pangangailangan kahit sa gitna ng disyerto, sapagkat siya ay Diyos. Ayon sa Isaiah 51 verse 12 to 13, ugaliin mo na otomatiko sa gitna ng problema, hindi otomatiko na tayo ay magkakaroon ng negatibong kaisipan, kundi otomatiko na pag may problema, we frog. Ano yung frog? F-R-O-G. Fully rely on God. Ibig sabihin, manghawak ka sa Diyos 100%. Complete, walang reservation. Ibigay mo ang lahat sa Kanya sapagkat siya ang magbibigay ng lakas. Alalahanin mo, siya ay Diyos na lumikha at siya ay kasama mo. Conclusion. Again,
huwag mag-alala, sapagkat ang konklusyon ng ating buhay ay hindi ang sitwasyon natin ngayon, ang mga kakulangan natin ngayon, hindi ito ang end ng lahat. Ang ending ng lahat at ang katapusan ng lahat ay si Kristo. Maaring maraming beses tayo mabigo, manghina, mawala ng loob, ngunit hindi magbabago na si Jesus ay sa atin. Yun ang tunay na katiyakan. Kahit pa sa hinaharap, patuloy siyang gagabay at magliligtas sa iyo at magbibigay sa iyo ng iyong pangangailangan. Matthew 6:33 says, pangako niya na ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay kung uunahin natin si Jesus at ang kanyang kaharian. Nawa sa pamagitan ng mensaheng ito, atin po nating maalala na ang Diyos ay kasama natin. Nawa sa year 2024, patuloy tayong umasa sa paggabay ng Panginoon. God bless you and see you next time.